Sa aming pagpapahalaga at kandaan ay magulat sa lahat ng aming mga tapi sa puso at sa tapi ng aming mga puso ang iyong banal na aral. Sana po, Ama, sa aming pag-aaral, bigyan mo ng katahimikan, ang tagumpay sa puso't isipan at kaluluwa ng bawat sa amin ang iyong banal na aral. At ang lahat ng ito, Ama, ay aming iniling sa dakilang pangalan at karapatan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Sa Biblia Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, ang petsa 2 ng Disyembre taong po yan. Ang nagawang pagsamba ang linggo ika-25 ng Nobyembre taong po yan. Mga awit ng pagsamba bilang 49, 50 at 51. Oras na nagsimula ang pagsamba ika-2:45 ng hapon. Awit ng panalangin bago mag-sermon bilang 32. Nanalangin na kapatid bago mag-sermon, kapatid na Restis Mison. Nabasa ang akdat na pag-ibay, buod ng sermon. Ang pagtuturo tungkol sa kaligtasan ng mga guro sa pananampalataya, nagbibigay ng malaking pagtatag. Kapatid na nangaral, kapatid na R.J. Bernabe at kapatid na Restis Mison. Awit na panalangin matapos ang sermon bilang 2. Nanalangin na kapatid matapos ang sermon ng inyong kapatid. Awit ng paghandog bilang 2. Alin na itong pusong paghandog, kapatid na Eduardo Labing, o Suloy Labing ang isa. Bilang ng kapatid na dumalo, 10. Bisita, wala, kabataan, 5. Talaga ng koleksyon, 620 pesos. Kapatid na naggawad ng medisyon, kapatid na Restis Mison. Oras na natapos ang pagsamba, ika-4:50 na nga. Gumawa ng akda yung kapatid na Plasyo. Mga minamahal na kapatid, nabasa ko ang akda. At kung may napuna kayong pagkakamali sa naisulat, ay ating puliwato. Kung wala, ay ating pagtibayin at atin na pong tanggapin o pagsaluhan ang inihandang aral ng Amang Diyos sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Narito po ang pamagat. Ang maaaring magkamit ng biyaya ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Dito, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. Na sa ating harapan, kanyang inilalatag. Na dito, ito ang ating pong kaligtasan. Dahilan hindi po lahat, dahilan sa ating pong pamagat, maaari. Pero may mga hindi maaari. Kaya itong maaaring ito, kapatid, ito ang daan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya isang daan na tungo tayo'y hihikayatin na tumanito upang makamit po natin ang biyaya ng Diyos ng kanyang pagliligtas. Nakakakakita natin sa sanglibutan kung ating pong tignan lang ang mga daan ng mga pananampalataya sa ngayon. Tunay na inaatampin nila na magkamit ng biyaya, dadakwan ayon sa banal na katulatan. Hindi ayon sa pagkakakilala sa katotohanan ipinagkaloob ng Ama. Dahilan bawat pananampalataya, may angking katwiran, may angking aral. Datapwat bilang sa mga lingkod ng Panginoon, may mga tapat o tunay na nagdadala ng mga ito. Kaya dito, kapatid, ating buksan na magmula pa sa umpisa. Tignan ninyo ang pagmamahal ng Ama upang sa magkagay, hikayatin po tayo na tayong lahat ay dadaan sa kanyang daanan upang tunay nga na magkamit ng kanyang biyaya. Dito po sa ika-5 aklat ni Moises, Deuteronomio Kapitulo 30, talatang 15, ganito po ang ating mababasa sa talatang ito. Tignan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Magmula pa sa umpisa, kapatid, ang Ama naglalagay na sa ating harapan. Kahit nung unang panahon, yung mga unang nabuhay na nanampalataya at pili na hinikayat ng Ama na tumaan sa kanyang palatuntunan at kanyang mga daan.
na inilagay niya sa ating harap, inilagay niya sa harapan ng mga tao noon, ang buhay at ang kabutihan at ang kasamaan at ang kamatayan. Datapwat, sinong tao ang pipili ng kamatayan at ng kasamaan? Wala. Datapwat, lahat pinipili ang buhay at ang kabutihan. Pero hanggang sa ngayon, na nasa huling panahon na po tayo, kapatid, itong daan na ito ay dinilakaran ng karamihan. O ang kabutihan at ang buhay ay hindi nilakaran ng marami. Kaya dito, pilit na naman na amang Diyos na buhayin ang ating tunay na pananaw at pagganap sa paglalakad, paglilingkod sa kanyang dakilang kalooban, upang sa magkagayoy, walang anumang kadahilanan ng bawat isa na pagdating sa paghukom, tunay na kanyang masasaksiyan na hindi nagpabayang Ama upang ipagkaloob niya lahat ang hangaring tayo'y mga ligtas. Ngayon, kapatid, ating tutukuyin dito, isa na tayo. Tunay ba na itong ating pananampalataya sa ngayon ay maaaring magkamit ng kanyang biyaya sa pagliligtas? Ngayon, kapatid, sino-sino, yan ang pagtukoy, sino-sino, tayo ba na maaaring magkamit ng biyaya ng Diyos sa kanyang pagliligtas? Ayon po rito sa napakapopular na talata na lahat, kapatid, na lahat ng mga ngaral, ito ang hindi nila pinalalampas na talata. Dito po sa Juan Kapitulo 3, talatang 16, ganito po ang ating matutunghayan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito, kapatid, napakapulat na kahit saan ng mga nangangaral hindi mapapalampas yung talatang ito. Kaya nga, ano ang pagtanggap ng tao sa pinagkaloob ng Ama? Tinanggap lahat. Sinong hindi tumanggap dyan? Tinanggap. Yun nga lang, kapatid, ito na po kung bakit hindi ayon sa pagkakakilala sa kaalaman ng katotohanan. Yung ibinigay lang ang tinanggap. Yung nagbigay. Yung umibig, di ba? Tanggapin mo lang ang ating Panginoong Kristo, ligtas ka na. Yung nagbigay, yung umibig bago niya ibigay yan, hindi nila tinanggap. Di ba? O tignan mo. At anong patotoo, kapatid, na tunay na yung ibinigay lang ang tinanggap? Mababasa po rito, itong bugtong na anak na sampalatayanan mo para nang sa magkagayoy, hindi ka na mapapahamak, magkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Itong tunay na Kristo, yung ibinigay na bugtong na anak. Ano ang kanyang ipinakilala sa bawat sumasampalataya sa kanya? 43:5, 1:5, talatang 43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ito na! Kaya nga yung nagbigay, hindi tinanggap. Pati nga yung ibinigay, hindi tinanggap eh. Bakit kasi? Yung ibinigay, anong sabi niya? Pumarito siya sa pangalan ng kanyang Ama, hindi siya tinanggap. Pero kung ibang pangalan man pumarito, yun ang tinatanggap. Sa paano para makikilala? Nariyan, Church of Christ, Wesleyan, the Church of Jesus Christ in the Latter Day Saint, Mormon. Di ba? Iglesia ni Cristo, Manalo. Ano ba? Sabatista, Espiritista, puro Cristo yan. Sa kanilang mga pangalan. Kaya, kapatid, kung sino-sino, tayo tumanggap. Dahilan yung tunay na Kristong ibinigay na sukat nating magkakaroon ng buhay na walang ganap, hindi tayo mga papahamak. Hindi lang yung ibinigay, tinanggap natin, kundi
Pati yung nagbigay at umibig sa bawat isa sa akin. Kaya't dito kapatid, ito na po. Kaya't ano